Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong si dating Senate President. Ngayon ay Senador Chis Escudero, na asawa ho ni Heart Evangelista, na ex naman ni Jericho Rosales. Meron hong breaking news. Nako, eto na, niloko na. News update, Senador Escudero, inisyuhan na ng COMELEC ng show cause order kahapon para pagpaliwanagin sa issue ng pagtanggap umano ng 30 million campaign contribution mula sa kontratistang si Lawrence Lobiano noong election 2022. Ayon kay Chairman Garcia. Nako. Kung matatandaan nyo mga kababayan, ito hong si dating Senate President. Senate President pa siya nung time na yun, nung umamin siya. Umamin ho siya na isang Lawrence Lobiano, na isang nagmamay-ari ho ng contractor company, ay tumanggap ho siya ng campaign donation noong 2022. Sa halaga hong 30 million pesos. Nako. Siyempre, diyan pumapasok ho yung conflict of interest. Kung tutuusin, pwede naman ho tanggapin ni pwede naman hong hindi tanggapin ni Senador Chis Escudero yan Di ba? Ewan natin, bakit niya kinakailangan tanggapin? Nung nakaraan pa ho kasi, under review ho ng ni Chairman Garcia ho ng COMELEC. Bukod pa ho dyan, ay meron pa hong nakabinbin ho sa kanyang usapin about ho doon sa binulgar ni dating Undersecretary DPWH si Bernardo, na kung saan ay nanghingi ito at nagparinig ng sabi ni Chis Escudero daw, alam ko naman mga galawan nyo dyan. Sabi kay Secretary, okay naman ako. Kaya yun, binigyan ho siya. Binigyan ho siya ni Bernardo, nung dating Undersecretary, pero hindi siya mismo ang nag-abot. Merong inabutan na tao. Yun yung pinaka-bagman na kasosyo di umano daw naman ni Heart Evangelista sa negosyo. Talagang nagkakabit-kabit na talagang nagkatahi-tahi na mga kababayan, according kay Chairman Garcia ng COMELEC, tapos na ho nilang maimbestigahan. Ito hong si yung may-ari ho ng contractor na kung saan, yun ho yung nagbigay ho ng 30 million kay Chis Escudero noong 2022. Tapos na ho nilang maimbestigahan kaya daw binibigyan naman nila ng subpina itong si Chis Escudero. At nako, mukhang matindi kakaharapin ni Chis Escudero. Paano na kaya si Heart Evangelista na ito pag nagkataon? Pakinggan natin Kontratista. Narito ang agenda report. 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong o perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Posibleng kaharapin yan ni Senador Chis Escudero sakaling mapatunayang siya ay lumabag sa omnibus. Yan Pag daw napatunayan ho ito, yung ginawa niyang paglabag ho, doon sa rules batas ho ng COMELEC, ay makukulong ho siya 1 hanggang 6 na taon. Nako, naloko na. Paano kaya ito, Senador Chis Escudero? Wala na nagtuturo sa'yo na ito. Ikaw na mismo nagturo sa sarili mo nito di ba inamin mo? Hindi na ito kasama sa script ni Speaker Martin Romualdez na sabi mo script. Ikaw na umamin dito, di ba? Paano yan? Election code dahil sa kanyang pagtanggap ng campaign donation mula sa isang kontratista. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Bukod sa mga investigasyon sa Senado, Kamara, Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure,
Posible ring maharap sa isang kasong kriminal si Senator Francis Cheese Escudero sa Commission on Elections. Sa pinakauling update kasi ng investigasyon ng poll body, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na tapos na ang pagdinig kay Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na umaming nag-donate ng 30 million pesos sa senatorial campaign ni Escudero noong... Yan, tapos na raw ang pagdinig or pag-iimbestiga rito nila kay Lubiano na umamin, ha? Umamin na nagbigay sila ko ng 30 million kay Cheese Escudero. Kaya ang susunod na iimbestigahan naman si Cheese na. Ha? Nako po, naloko na. Tuloy natin. 2022. Ayon kay Chairman Garcia, susulat na sila kay Escudero para pagpaliwanagin sa kanyang naging pagtanggap ng donasyon. Labag daw kasi ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code kung saan ipinigbabawal ang pagbibigay at pagtanggap ng donasyon mula sa mga kumpanya o individual na may existing contract sa gobyerno. Hindi lang po yung nagbigay, kung hindi daw po yung nagsulisit o yung tumanggap ng naturang donasyon o contribution. Makikita niyo po yung punishment doon po sa mismong Section 263 to 264 ng Omnibus Election Code na kung saan naman nakalagay na ito ay isang election offense. Oras na mapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code, maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang nag-donate at tumanggap ng campaign donation. Bukod pa riyan ang perpetual disqualification from holding public office. Hinihintay na rin ng COMELEC ang certification mula sa DPWH para sa higit 50 kandidato na tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Ani Chairman Garcia, kailangan munang ma-verify kung ang mga nag-donate ay government o private contractors bago sila hainan ng show cause order. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan, maliwanag mga kababayan, pag napatunayan ho, yan talaga na tumanggap si Cheese Escudero. Paglabag daw ho yung sa election code, pwede raw ho siyang makakulong 1 hanggang 6 na taon. Umami na eh. Si Escudero eh. Actually, excuse me. Actually, bago ho aminin ho nung lalaking nagbigay ho sa kanya ng 30 million kay Cheese Escudero, yung may-ari ho ng construction company, inamin na ho ni Cheese. Nabigla yata, nadulas yata eh. Umamin eh. So, paano yun? Sabihin, siguradong makakukulong ito si Cheese. 1 hanggang 6 na taon. Paglabag daw ho yun sa election code, according kay Chairman COMELEC. Ang nakakapagtaka rito kay Cheese Escudero, ba't kinakailangan niya tanggapin? Wala ka bang pera? Wala bang pera si Hal? Diba, no? Ba't kinakailangan mong tanggapin? Di ba dapat alam mo yan? Abogado ka. Bakit di mo alam na bawal yun? So, ayan mga kababayan. Baka mangyari yan sa Lunes na. Bukod ho dyan, iba pa yan ha. Iba pa hong kaso yan. Iba pa ho yan sa kaso ho dyan sa paglabag ho sa election code, yung pagtanggap nyo ng 30 million. Iba pa ho yung usapang insertion. Iba pa ho yung usapang paghingi niya. Ha? Di umano, yun ang kinuwento ni Bernardo, nagparinig daw eh. Alam ko naman mga galawan nyo dyan, sabi ni Cheese Escudero, sabi ni Secretary, okay naman ako, sabi niya. Parang ang nangyayari itong DPWH pala dati, gatasan pala ito. Gatasan pala ito para bang dito lagi sila nangihingi, total marami naman nangihingi rito. Magsihingi na silang lahat, parang ganun eh. Ito pala yun. Ganun pala ang ginagawa nilang style. Ito ang pinakagatasan nila. DPWH kasi ito ang may pinakamalaking pondo. Kasi nga, mga ginagawa rito, tulay, mga flood control, mga kalisada. Parang ang dinahilan pa yata ni, kung di ako nagkakamali, parang ang ginamit pa yata ni Cheese Escudero, street light yata nila. Madilim sa lugar nila, parang gano'n. Siyempre, bawal pa rin naman yun. Iba ang, kumbaga, hindi ka pwedeng humingi ng pondo ng DPWH, tapos gagamitin mo sa mga ilaw-ilaw. So, tingnan natin mga kababayan, update ho tayo rito. Nako, mukhang sana. Tingnan natin kung talaga may makukulong, ha? Kasi baka hanggang investigasyon lang ito.
ang taong bayan, nakatutok ho rito sa kasyong ito, ha? Baka ang mangyari nito, puro kontraktor lang pwedeng makulong, hindi ang mga politiko. Abay, pag nagkataon pala, ang daming politikong makukulong. Dapat pala gumawa ng dapat pala gumawa ng kulungan para sa politiko lang, ano? Ayag ba kayo doon? Pakilib nga yung comment sa comment section. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit sa panibagong vlog. Bye-bye.